May masamang mangyayari mga tol. Yan ang matinding babala ni US President Donald Trump sa Iran, no? Na kapag hindi daw nakipagkasundo ang Iran kaugnay dito sa nuclear program deal mga tol, isa mayroong masamang mangyayari. Samahan ninyo ako mga tol, pag-usapan natin to. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Again mga tol, samahan ninyo ako, manonood po tayo ng balita mula rito sa Net25, Mata ng Agila. Hindi po ako ang magbibigay ng balita sa inyo. Ako'y magbibigay lang ng reaksyon at komentary sa laman ng balitang ito dahil nagbabala daw mga kapatid, no, si US President Donald Trump dito sa Iran, no, na makipagsundo na kaugnay ng nuclear program dahil kung hindi, merong masamang mangyayari. At ang sabi nga mga tol, nagbigay daw siya ng 10 days deadline, no? Sa ibang report 'yon mga tol, napanood natin, 10 days deadline. Ano kaya ang susunod mangyayari kapag hindi nakipagkasundo ang Iran mga tol? No, samahan ninyo ako, panoorin natin to bago natin to simulan. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan. Okay, huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Bad things happen. Yan ang babala ni US President Donald Trump kung wala pang kasunduang sasang-ayunan ang Iran Bad things happen, sabing ganon. ukol sa programang nuklear nito. Rosel Ferry po para sa report. Kasabay ng pahayag ni Pangulong Donald Trump na bad things happen, sinabi niyang kung hindi papasok sa kasunduan ng Iran ukol sa nuclear program nito, maaaring umaksyon ng US pagkalipas ng 10 araw. Yun na nga, di ba? 10 araw, so 10 days deadline mga tol. Pwede na rin natin tawaging ultimatum. May posibilidad na kumilos na itong militar ng Amerika, military action kumbaga. Dahil kung naaalala ninyo, malaking armada na ang ipinosisyon ng Amerika sa karagatan malapit sa Iran. Unang-una pinapunta doon yung kanilang aircraft carrier nung Abraham Lincoln, USS Abraham Lincoln ba yun? Tapos pangalawa is yung pinakamalaki, no? Pinadeploy na rin doon yung pinakamalaking USS Gerald R. Ford na aircraft carrier nila. Yun yung aircraft carrier na dineploy din nila malapit dun sa Venezuela. So dalawa na yung aircraft carrier dyan mga tol. Kasama dyan syempre yung libu-libong sundalo, mga fighter jets syempre nasakay nitong aircraft carrier. At syempre meron pa mga ano yan, may mga kasama pa yan. May mga destroyer, kumbaga armada talaga. So dito makikita ninyo na bago pa man mangyari is ipinoposisyon na ng Amerika yung kanilang sarili para gipitin din siguro, para ipakita nila na hindi talaga sila nagbibiro at kapag walang nangyaring negosasyon o pagkakasundo is nakaposisyon na sila at ready to attack anytime. Kita nyo yung nangyayari ngayon mga tol, di ba? At eto pa, nanggigigil pa kasama dyan mga tol, yung Israel. Pero kahit gano'n ang ginagawa ng Amerika at ng Israel, hindi naman din nagpapasindak itong Iran. Sinasabi nila any attack daw na mangyayari mula sa US is nakahanda silang mag-retaliate. Kasama rin nila syempre mga tol yung kanilang mga kapanalig, kakampi. Isa dyan sa nagbigay ng babala mga tol, itong Russia, no? Sa harap ng malawakang US military buildup sa Middle East, sinabi ni Trump na maayos ang itinatakbo ng usapang Tehran at Washington. Pero iginiit niyang dapat agad nang umayon ng Iran sa isang kasunduan. Maayos daw mga tol, maayos. Kumbaga parang bago dumating ang isang daluyong o malakas na bagyo, mapayapang ano muna. No, banayad na hangin, magandang panahon, tapos ayan na ang bagyo, ayan na ang unos. Pero iginiit niyang dapat agad nang umayon ng Iran sa isang kasunduan. Kung hindi, sinabi niyang nangyayari ang masamang mga bagay. Matatanda ang ilang ulit ng nagbanta ng pag-atake ang Pangulo laban sa Iran. Sa kanyang unang Board of Peace meeting sa Washington, kasama ang 40 mga bansa, sinabi ni Trump na dahil sa airstrikes ng US noong Hunyo, napinsala na ang nuclear potential ng Iran. Well, sabi ni Trump, no, hindi naman niya sinabing bad things will happen.
Ang sabi niya, bad things happen, pero medyo may malalim din na kahulugan yun. Walang pinagkaiba din, no, kung pakikinggan natin. Kasi pag sinabing bad things will happen, ibig sabihin nun, may mangyayaring masamang bagay. Pero sabi niya, bad things happen, may mga masamang bagay talagang nangyayari, di ba? So ano ibig sabihin nun mga tol? Antabayanan na lang natin mga tol sa mga susunod. Sabay sabing abangan sa susunod na 10 araw kung anong hakbang ang gagawin ng Washington. Kadalasan pa niyan mga tol, wala pang 10 araw nagaganap na kung ano yung mga mangyayari talaga. Kamakailan nag-usap ang Iranian at US negotiators. Ayon kay the Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, nagkasundo ang dalawang partido sa ilang guiding principles. Gayunman, sinabi ng White House na hindi pa rin magtagpo ang dalawang panig sa ilang mga issue. Hinimok ni Trump ang Tehran na sumali sa daan pang kapayapaan ng US. Aniya, hindi magkakaroon ng kapayapaan sa Middle East kung may armas nuklear ang Iran. Tumanggi ang Iran na gumawa ng malalaking pagbabago sa nuclear program nila. Dati nang inakusahan ng US at Israel ang Iran na nagde-develop ng nuclear bomb. Well, sinasabi ng Amerika at ng Israel na itong Iran nga is nagde-develop nga ng weapon of alam niyo na kung ano yun. Pero sinasabi naman ng Iran na yung nuclear program nila is for civil. Para sa mga civilian din, para sa kanilang ekonomiya at para sa kanilang mga mamamayan. 'Di ba? Yun ang sinasabi nila, hindi daw totoo na nagbubuo sila ng mga nuclear weapon. Pero yan ay ayaw paniwalaan ng Amerika at ng Israel. Kaya ang gusto nilang mangyari is wasakin, no, etong mga nuclear facilities ng Iran, which is yun nga yung ginagawa nila. Whenever na nadedetect nila na malapit na ang Iran doon sa uranium program, di ba? Meron niyang nire-reach na certain level para maging pwede na talaga sa isang nuclear program kung ano man ang gusto nilang gawin. Pero winawasak na agad yan ng Amerika at saka ng Israel. Mostly Israel, madalas. At eto nga nakaraan, napanood natin yan mga tol, is hinulugan ng B-2 bomber ng Amerika etong mga nuclear site ng Iran, which is sinabi nga nila na nasira na. Kahit na underground yun meron silang yung mga bunker buster na kung tawagin. So ngayon, nakikipagkasundo ang Amerika sa Iran para dun sa nuclear program. Sabi ni Trump, may maayos naman daw ang pagkauusap pero wala pang nangyayaring kasunduan. So ngayon, pinipressure na ng Amerika ang Iran at nagbigay na nga si US President Donald Trump ng 10 araw na palugit para tanggapin na ng Iran etong deal na ito. Kung hindi, sabi niya ganon, bad things happen, pwedeng kumilos etong military ng Amerika at umatake sa Iran. Di natin alam kung ganon nga gagawin nila, pero napapanood naman natin, ipinosisyon na ng Amerika yung kanilang puwersa sa karagatan malapit sa Iran. At sabi pa nga ganun mga tol, suportado ng Amerika kung sakasakali magsasagawa din ng military action itong Israel. Pero bagamat ganun nang nangyayari, nakikita pa rin natin mga tol na hindi natitinag ang Iran. Sabi nga ganun ng ibang eksperto is may kakayanan din ng Iran na magpalubog ng mga barko nitong Amerika dahil nga pwedeng ma-overwhelm daw ito Pag nagpakawala ang Iran ng sandamakmak na mga missile, sabi natin masalag ng Amerika ang ilan, sa sobrang dami nun may makakalusot at makakalusot, which is sapat na para magpalubog ng kanilang mga barko. At hindi daw to basta-basta isang simpleng gera lang Ito'y pwedeng lumawak na maging regional war. Tapos marami pang kakampi din itong Iran, di ba? Diyan ng mga Houthis nagbabala na rin. Magsasagawa daw sila ng major strike dito sa mga US ship dito sa Red Sea. Tapos ang Russia nagbabala din. Kapag inatake ang Iran is asahan yung isang hindi magandang consequences. Naku po. Bagamat malayo tayo dyan, pero alam nyo naman kung ano magiging epekto niyan sa ating lahat mga tol. No, sa pangdaigdigang merkado, 'di ba? Pwedeng maapektuhan 'yun. Ngayon, bilang mga tao rito sa ating daigdig, ano ang inyong masasabi rito?
Pwede kayo magbigay ng komentaryo at inyong palapalagay sa ibaba. No? Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.